Ayan, hi guys! Welcome back to my YouTube channel, OFW Heartbeat sa bansa ng Bahrain. So, andito tayo ngayon sa labas ng bahay at sa garden dahil hindi mainit. Ayan, mahangin-hangin yung ating hapon dito. Hindi kagaya ng ibang araw, alas 5 na ay init-init pa din. So, late na yung ating reaction actually dahil kahapon na busy tayo. So yan guys, bigyan natin ng reaction itong pagkadakip ng policeman na ito. So ano yung masasabi natin dito? Kaya ayan nga sinasabi ko na yung pagiging panatiko, sobra-sobrang panatiko at pagsamba sa mga puon, sa mga iniidulong mga politiko ay walang maidudulot na mabuti. So ano na lang kaya ang kahahantungan or magiging sitwasyon ng pamilya nito kung siya ay may binubuhay na mag-iina o di kaya siya isang breadwinner ng kanyang pamilya. So ayan, padalos-dalos ng bugso ng damdamin. Ano bang mahihinita sa pagiging panatiko? Wala. Sana inisip man lang niya yung kanyang kinabukasan, yung kinabukasan ng kanyang pamilya. So wala na siya sa trabaho. Ayan, tiklo na. At makukulong pa siya sa kasong sedisyon. Ayan. So yung kanyang ano dito noon, kung babalikan natin ay grabe yung yung mga sinabi niya kay BBM. So parang si BBM yung sinisisi niya sa pagkadakip kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ayan, himasriyas na si yung ating police vlogger na si Francis Steve Fontillas. See? Ayan na. So di baling iniidolo mo yung isang tao o humahanga ka o may sinusuportahan ka, pero wag lang yung mandamay ka pa ng ibang tao. Ayan. So kung ano-ano mga pinagsasabi nito noon. Kaya syempre kapalag din yung ating mga alagad ng batas dahil naturingan siyang isang pulis. At kung ano mang issue laban sa gobyerno or ano pa man ay dapat maging neutral ka, 'di ba? At antayin natin kung ano yung kalabasan ng kaso ng tatay ninyo Digong. Huwag yung pangungunahan natin at yung galit na galit tayo sa mga tao, galit na galit tayo kay General Torre, galit na galit tayo kina BBM. Well, una sa lahat guys, para i-remind ko din kayo, walang ibang nagpanalo kay BBM kundi kayo rin lamang, di ba? So, di ba way back 2022, sino ba yung nagyayabang diyan? Na about sa unity ni Vice President Sara Duterte at ang katandem niyang si BBM. Diba kayo ding mga DDS? O ngayon, bakit pinuputakte nyo ng tawag dito ng panggigisa kay BBM? Ay dapat yung tanggapin dahil kayo rin din naman yung dahilan kung bakit siya nanalo. Ay may nag-offer sa atin ng magandang pamamalakad, may transparency, may tapat na panunungkulan, inayawan ninyo. So ngayon, ayan, galit na galit kayo kay BBM. So kayo din naman ang dapat sisihin dyan, di ba? Kasi nung time na yon during campaign period, ay nako, alala ko yan, kung paano kayo magyabang, kung paano ninyo siraan sina Ma'am Leni at si Senator Kiko Pangilinan. Hanggang ngayon, grabe pa rin ang paninira. Pero nanalo. Salamat sa Panginoon at nanalo din actually silang dalawa. Si Ma'am Leni ay mayor sa Naga, sa Bicol, and ito naman si
Senator Kiko ay ayan, kaka off taking lang kasama ang kanyang buong pamilya. So yan lang guys ang aking masasabi tungkol dito sa ating tawag dito, kababayan na isang policeman na hindi nag-iisip. Ayan. So kung sino pa diyan ang magtangkang, ayan, mambabatikos at mambalahura no sa administrasyon ngayon or kay BBM. Ayan, mag-isip-isip kayo guys, kasi dapat lang naman na tanggapin natin. Kasi ako kahit hindi ko yan binuto, ay dapat nating tanggapin na siya na ating Pangulo. Huwag tayong maging bastos. Ako, nagbibigay lang ako ng reaction dahil yung iba naman talaga na mga DDS ay sobra-sobra ng makapanlait, makapambastos, makagawa-gawa ng kwento, maka-spread ng fake news. Pero sana balikan nyo din, 'di ba? Pag kayo pala ay sinabihan ng katotohanan, magagalit din kayo. Pero kayo din mismo ay nagpapalaganap ng fake news. So ayan, leksyon na yan sa ating lahat. Hindi lang sa kagaya niya, kundi sa ating lahat. Na hinay-hinay lang tayo. At isipin natin na may mga buhay rin tayo. Yun dapat ang ating unahin. Diba? Wag yung pagiging panatiko natin ang maging sanhi ng kapahamakan ng ating karir, ng ating trabaho. So yan lang aking masasabi guys. Mag-ingat ang lahat, lalong-lalo na dito sa Middle East. Ayan. Diba? Alam natin yung kaguluhan. Kaya pag-pray natin na sana humupa na yung gulo sa pagitan ng Israel at ng Iran. Ayan. Bye guys! God bless!